Bakit bawal ang mga liquid sa airport? Na-experience mo na ba na magbitbit ng bottled water sa airport at noong pumasok ka na sa security check, abay, naharang ka ng gwardya at sinabing hindi mo pwedeng ipasok ang daladala mong tubig dahil mahigpit na ipinagbabawal ito? Nakakagulat, di ba? Kasi sayang naman ang tubig at wala kang magagawa kundi inumin ito bago pumasok o itapon na lang. Pero naiisip mo ba, bakit kaya sila ganun ka-istrikto pagdating sa bote ng tubig? Totoo kayang mapanganib ito sa loob ng eroplano? Tara, pag-usapan natin. Ang daming insidente kung saan, kahit anong dahilan at okasyon, bawal ang anumang liquid na lampas 100 ml sa flight. Isang halimbawa nito ay ang pangyayaring naging usap-usapan noong August 2015 sa Beijing Capital International Airport. Isang babae na tinawag na Zhao ang naharang sa security check dahil may dala siyang 700 ml na bote ng Remy Martin XO Excellence Cognac na nagkakahalaga ng humigit kumulang $200 o halos 9,000 piso noon. Siyempre, sino nga ba ang gustong magsayang ng ganitong kalaking halaga? Dahil bawal ang mga liquid na higit sa 100 ml sa hand luggage, pinili ni Zhao na inumin ang buong bote imbis na itapon ito. Pagkatapos, natagpuan siyang gumugulong sa sahig at sumisigaw sa boarding gate dahil sa sobrang kalasingan, dahilan para hindi siya payagang sumakay sa kanyang flight at dalhin sa ospital. May mga magsasabi na baka naman pinagbawal ang alak dahil nakakalasing at baka sa loob pa siya ng eroplano malasing at gumawa ng di kaaya-aya. Pero ang totoo, hindi dahil sa alak mismo kung bakit hindi pinapasok ang cognac. Ito ay dahil isa itong liquid na lampas sa 100 ml ang sukat. Istrikto talaga ang patakaran pagdating sa mga liquid sa hand luggage, kahit gaano pa kamahal o kaimportante. May mga insidente pa nga kung saan kahit mga gamot tulad ng insulin ay hindi nakakapasok. At iba pang importanteng bagay tulad ng baby formula o breast milk kung hindi nasusunod ang tamang sukat. Pero bakit nga ba bawal? Sa Pilipinas, katulad sa ibang bansa, mahigpit na ipinapatupad ang mga rules tungkol sa pagdadala ng mga liquids, aerosols at gels o lags sa carry-on bags. Ang Manila International Airport Authority o MIAA at iba pang paliparan sa bansa ay sumusunod sa mga international regulations para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero at ng eroplano. Isa sa mga common reason kung bakit pinipigilan ang pagdadala ng mga liquid ay dahil sa posibilidad na magamit ito para sa delikado at hindi kanais-nais na gawain, gaya ng pagbuo ng mga improvised explosive devices o IEDs. Posible kaya yun? Saan ba nag-ugat ang paniniwalang ito? Noong Agosto 2006, isang malaking banta ang natuklasan sa mga flights mula UK patungong US at Canada. Ang mga terorista ay nagplano na gumawa ng bomba gamit ang hydrogen peroxide na ilalagay nila sa mga empty soda bottles at cans. At para hindi mahalata, nagdagdag sila ng powdered orange drink mix para magmukhang ordinaryong inumin lang ito. Sa kabutihang palad ay nadetect ito ng British intelligence kaya naiwasan ang malubhang trahedya. Kasunod nito, maraming flights ang kinansela at ipinakilala ang mga bagong patakaran sa pagdadala ng mga liquid sa eroplano. Bawal na ang pagdadala ng mga inumin at gel sa hand luggage, maliban sa mga gamot at gatas para sa sanggol. Ang pinapayagang liquid ay hanggang 100 ml lang at kailangan itong ilagay sa isang transparent, resealable plastic bag. Bawat pasahero ay pinapayagan lamang na magdala ng isang plastic bag na may maximum na capacity na 1 liter. Kaya kung dati ay simple lang ang pagdadala ng mga inumin at toiletries sa eroplano, ngayon, medyo mas komplikado na ito. Kahit gaano pa man kastrikto ang mga rules, may mga tao pa rin na nag-iisip ng paraan para makalusot. Noong 2014, nagbigay ng babala ang US Department of Homeland Security sa mga airlines na may direct flights papuntang Russia para sa Winter Olympics sa Sochi. Ang babala ay tungkol sa posibleng banta ng mga explosive materials ay maaaring itago sa mga toothpaste tubes base sa bagong intelligence information na kanilang nakuha. Kahit walang direktang banta sa US, pinayuhan ng mga airlines na maging alerto, lalo na sa mga flights mula sa Europa at mga kalapit na bansa sa Asia papuntang Russia. Ngayon, hindi lang dahil sa terorismo nangyayari ang ganitong mga pakana.
Ang mga smugglers ay gumagamit din ng mga liquid para itago ang mga illegal na gamot. Halimbawa, ang fentanyl at iba pang synthetic opioids ay madalas na ipinapadala sa maliliit na parcel o nakatago sa iba't ibang produkto. Kaya naman, doble effort ng mga otoridad para mapigilan ang mga ganitong banta. Kasama rito ang pag-develop ng mga modern technology para matukoy ang mga explosive at bawal na ingredients at ang mas mahigpit na patakaran sa pagdadala ng liquids sa eroplano. Pero, effective nga ba talaga ang liquid ban? Maraming eksperto ang nagdududa sa bisa nito. Ang problema, ang ilang explosive chemicals ay pwedeng gawin kahit na hindi hihigit sa 100 ml. Halimbawa, pwedeng bumili ng maliit na bote ng shampoo, shaving cream at lotion sa convenience store at pagsamahin ito para makagawa ng delikadong substance. Pero hindi lang ito ang tinutukan ng mga otoridad. Ang liquid ban ay bahagi ng mas malawak na security sa mga airport. Ang goal nito ay hindi lang pigilan ang pagdala ng delikadong liquids, kundi bawasan din ang dami ng mga bagay na kailangang i-check at gawing mas mahirap makapagpuslit ang mga taong may masasamang balak. Para tugunan ang mga issue sa mga shopping items sa airport, maraming paliparan ang nagpatupad ng mga dagdag na hakbang. Kadalasan, ang mga biniling liquid ay inilalagay sa mga sealed bags na mahirap buksan ng hindi halata. Bagamat hindi ito perpekto, pero mahalaga ang liquid ban sa mas malawak na sistema ng security sa eroplano. Pero alam nyo ba, unti-unti nang isinasagawa ang mga pagbabago sa airport security? Ang mga otoridad sa aviation, tulad ng TSA sa US at CAA sa UK, ay nag-i-introduce ng mga bagong teknolohiya para mas mapadali at mapanatili ang security sa mga airport. Isa sa pinakanakamamamanghang developments ay ang computed tomography o CT scanners. Ang mga scanners na ito ay high-tech at gumagamit ng 3D imaging para makita ang laman ng bagahe mula sa iba't ibang anggulo nang hindi mo na kailangan pang buksan ang bag mo. Ibig sabihin, kapag napatupad ito ng maayos at naging available sa maraming airport, mas maraming liquids ang pwede mong mailagay sa iyong hand luggage. Ngunit, hindi pa ito available sa lahat ng paliparan. Sa hinaharap, ang layunin ng mga modernong teknolohiya na ito ay gawing mas madali at mas secure ang travel experience ng mga pasahero. Kaya habang wala pang CT scanners sa flight mo, tandaan na hindi ka maaaring magdala ng mga produkto sa iyong carry-on bag na lampas sa 100 ml tulad ng buko juice, soft drinks o kahit bottled water. Mga toiletries tulad ng shampoo, conditioner, mouthwash o lotion. Kung ikaw naman ay may dalang gamot na kailangan sa biyahe tulad ng insulin, maaari itong dalhin sa iyong carry-on kahit lampas sa 100 ml basta't may patunay ng reseta o medical necessity. Para naman sa mga magulang na may kasamang sanggol, pinapayagan din ang mga baby formula, breast milk at iba pang pangangailangan ng bata, pero dapat mo itong ipakita sa security para sa inspection. Kaya kung meron kang flight, tandaan na laging sumunod sa rules and regulations. Huwag nang makulit. Para sa'yo din naman yan para hindi ka na maabala pa. Tandaan na ang simpleng inconvenience ay kapalit ng iyong safety. Wherever you go, wherever you fly. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell